Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy tayo sa pag-usad po ng ating Bombo Network News. At sa pagkakataong ito, kapiling naman natin sa linya ng ating komunikasyon ang Council to Impeachment Petitioner. Sila ho yung kasama dun sa paghahain ng complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung hindi ako nagkakamali. Sa kanila, yung ikatlong impeachment complaint na inihain. I-welcome natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide, si Attorney Amando Vergil Ligutan. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. At nais po namin kayong matanong, Attorney, ano po ang naging reaksyon ninyo? Kunin namin ang inyong reaksyon tungkol doon sa mga development at nakakuha nga ng overwhelming 215 na suporta mula sa mga mambabatas, yung mga impeachment complaints na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Alright, so kami po ay natutuwa at finally the House of Representatives acted on inaction na yung mga impeachment complaints. Okay, for the record, Dennis, they filed yung tinatawag na fourth impeachment complaint, which nabasa po natin. Masasabi po natin na yung fourth impeachment complaint, parang it built on the strength of the first three impeachment complaints. So kami po ay natutuwa, Dennis. No? So, pero at the same time, alam po natin na we still need to work even harder to convince at least two-thirds of the Senate to convict the Vice President. Okay, pero may mga nagsasabi, Attorney, gahol na raw sa panahon, pero nagawa naman ito ng paraan dyan ho sa Kamara. Sa tingin ho ninyo, mangyayari nito para sa panig ho ng Senado, ngayong hindi pa ho nila na babalangkas, nabubuo itong impeachment court o yung magsasagawa ng impeachment trial para dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Okay, two things. Ito yung talagang two hot button questions now. No? Number one, pwede bang mag-impeachment trial sa Senate kahit naka-adjourn na? Kasi today is the last session. Is sa 8 pa, February 8. So pwede pa ba yung Senate mag-conduct ng trial kahit naka-adjourn? Yung sagot doon, yes. Okay, kasi yung adjournment din is it only affects yung tinatawag na law-making function ng Senado, yung legislative function, i.e., ibig sabihin yan, pag hindi legislative function, hindi yung paggawa ng batas yung usapan, hindi apektado ng adjournment yung trabaho ng Senate. For example, ano ba yung isang example ng non-legislative function ng Senate? Exactly yung impeachment. So when the Senate acts as an impeachment tribunal, okay, it performs not a legislative function, so therefore hindi siya affected ng any adjournment of Congress. Yung pangalawa is, according to the Constitution, then is mandato ng Senado to act immediately. No? Yun nakasulat sa Constitution. Once it receives articles of impeachment, the Senate must proceed to trial immediately. So dapat mabilisan, walang pag-aalinlangan, the Senate must proceed to trial. Attorney, do you think makakaapekto yung papalapit na eleksyon para makabuo ng sapat na bilang para sa impeachment trial? Oo. Okay, I've been telling the public also, kung yung pag-aalinlangan is based na hindi na makakapanghambalya yung mga kakandidato ng senador. For me, I beg to disagree. Kasi what better platform is there for election campaigning than the impeachment court, than the airtime na makukuha ng mga sitting judges, yung mga sitting senators that will sit as impeachment court judges. So, yun, they have the airtime. Isang advantage yun. That's the first. Yung pangalawa is, hindi naman po qualified yung sa Constitution na sinabi na hindi naman nagsabi yung Constitution na pag may election, hindi niyo pwedeng kampanan. Pwede kayong ma-excuse sa hindi niyo pagtupad ng mandato niyo sa Constitution. That is to try the Vice President and to convict or to acquit her.
So walang exception yung constitution. Regardless of kung may election pa, the Senate must proceed to trial. Alright. Bilang private complainant, paano naman po kayo naghahanda? Pwede po ba kayong maging bahagi ng prosecution? Paghahanda po para sa trial. Okay, so technically, may set of prosecutors na, public prosecutors yung tawag natin, may naka-assign na, may na-appoint na mga members of Congress that will act as public prosecutors. On the part of us lawyers naman, yung House can also appoint yung tinatawag na private prosecutor. So, sino man yung magiging part ng private prosecutor will work in conjunction with the public prosecutor. Sila na po yung mag-prosecute ng kaso. Okay, finally, siguro attorney, may tanong ko na lamang dahil yung kaso ho nitong si dating Chief Justice Renato Corona, umabot ito ng I think mahigit 4 na buwan. Sa inyo pong pagtingin bilang abogado na rin, gaano ho kaya tatagal ang paglilitis dito ho sa kinakaharap po na kaso nitong si Vice President Sara Duterte? So, 4 to 6 months yung kay Corona. So for us, hindi siya, this time, it won't be lesser than 4 to 6 months. That's my prediction. Okay, with that, maraming salamat attorney at patuloy kami makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga development po ng impeachment issues at lalo na't painit pa ng painit itong usapin po na ito. Thank you so much. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, si Attorney Amando Ligutan.